Hello po, Coach Cindy here. Kung bago ka pa lang po sa YouTube channel ko, please po mag-subscribe ka. Kung may mga katanungan ka, comment, suggestion, violent reaction, feel free po mag-comment sa comment box and palike ko ng video ko kung nakatulong sa'yo. And ito po ang ating mga paraffle for December po 2020. Ito po, yan po. Wala naman po akong masyadong hinihinging requirements. Just subscribe to my channel, magparamdam ka po sa comment box, and please support po by liking it or mag-comment ka po. Para po, pagdating po ng live raffle promo po is makasali ka. God bless! Hello guys! Natanong mo na ba sa sarili mo kung paano nagbabiral ang mga video? Ano ba ang pwede mong gawin para mag-viral din ang video mo kahit small YouTuber ka pa lang? Kasi sa mga artista kasi hindi na malaking deal, hindi na big deal na problemahin pa nila ang pag-viral ng video nila. Pero sa atin po, napaka-importanting malaman natin kung ano ba ang pwedeng gawin. Ano ba yung mga factor na pwedeng magpa-viral ng ating video? And sa video na to is, susubukan natin sagutin yan, so stay tuned. Unang-una sa ating listahan is, ang reason bakit nagba-viral talaga ang isang video ng small YouTuber is ginagawa niya ng tama ang pagkakaroon ng strong keyword sa kanyang title. Kung ang kanyang title is, how to promote blah blah. At si Cindy Happy is nag-search sa YouTube, nakalagay is how to promote, pwedeng lumabas yung video mo. Pero may mga ibang factor pa po yan. Dapat po, yung description mo is talaga pong nakasynchronize sa sinasabi mo sa loob ng video. And pera po dyan, meron po tayong hashtag regarding din mo sa topic mo, at meron din po tayong pinakatag sa pinakababa. So again po, dapat po konektado ang title mo, or ang gawin mo po, kung ano yung title mo. Let's say for this video po is, paano mag-viral ang video sa YouTube. Yan po ang pinaka-title ko. Yan din po ang pinakaunang mong mababasa sa description ko. Kung ano po yung title ko, yun din po ang pinakauna sa description. At paulit-ulit ko po yung binabanggit sa pinaka-video. At yan din po ang pinakaunang tag ko sa pinakababa. Paano mag-viral ang YouTube video. Yan din po. And, again po, paulit-ulit mo yung babanggitin sa loob ng video mo kasi itatranscribe po ni YouTube ang video natin. Ngayon po, tulungan mo si YouTube na yung video mo is matranslate niya ng maayos. Lagyan mo na po ng kumpletong description doon sa description box sa baba. Kasi binigyan tayo ni YouTube ng 5,000 characters para doon sa space na yon. So, i-maximize mo na. Kahit po i-jumble word mo, basta po babalik ka sa pinaka-root word or sa pinaka-topic mo na paano mag-viral ang YouTube video. Para po, yung mga keywords na yan, itanong man yan doon sa search box, pwedeng lumabas or pwedeng mag-pop up or pwedeng mag-rank 1 or pwedeng mataas ang ranking. Mataas kasi ang competition, at least makausog ka doon sa taas. Malaking bagay po yan para mag-viral ang video mo. Yung SEO po or yung search engine optimization or YouTube SEO is very broad po na topic yan. Pero meron akong video na iyan. Hanapin na po natin sa ating description. Ilalagay ko po yan kasi hindi ko po siya pwedeng i-tackle dito. Next po na pwede pong makapag-viral ng video mo kahit small YouTuber ka pa lang is magpadami ka po talaga ng subscriber sa YouTube channel mo. Kasi po kahit po anong ganda talaga ng content mo, kung wala pong nanonood, wala pong magbibigay ng magandang impression, magandang analytics, magandang algorithm kay YouTube kung bakit kailangan niyang i-promote ang video mo. So paano siya mag-viral? First hand talaga, napaka-importante po talaga ng mga totoong nanonood sa YouTube channel mo. So, kailangan mo po talagang i-promote massively. Kasi, baby pa yung YouTube channel mo, kailangan mo po muna magkaroon ng maraming manunood. Para every time pong nag-upload ka, at least po makatulong po yan sa first hour, crucial time, hanggang 24 hours po kasi ina-analyze ni YouTube yung video mo kung may nanonood ba, kung may nagla-like. Kaya importante yung like, kaya importante po yung pagko-comment kasi yan po ang kinapalit na datos ni YouTube kung karapat-dapat ba or qualified ba itong video mo na i-promote ng i-promote. Kasi sa mga small YouTuber na kagaya natin, it will take time po para mag-viral ang isang video. And usually po sa aking mga napansin sa mga content creator regarding sa pag-grow ng YouTube channel is inaabot po ng mga 6 months maximum to 9 months to 1 year bago sila makapag-gain ng talagang magandang view na nagiging trending na yan. Kasi po, the more po dumadami ang views niyan, dumadami ang like, dumadami ang comment,
mas madami pong ginagawa sa YouTube na pagpo-promote, as in massively po inilalabas niya yan sa homepage, sa related video, sa baba, nagpa-back out po yan doon sa mga gustong related video, even po sa hindi connected video ha. Halimbawa, nanood ako ng ABS-CBN, magulat ka yung isang video na hindi related po is nakasingit dyan. What if po maganda yung thumbnail, creative thumbnail, striking thumbnail, na talagang hahapakin talaga ang mata mo na i-click siya. Pwede pong makapagbigay pa yan ng factor para mag-trending ang isang video. So, yung click-through rate naman po, ang gusto ko pong pagbigyan mo ng panahon na i-research bakit mahalaga ang paggawa ng effective creative thumbnail, which is meron din po akong video, so ilalagay ko din po. Yung thumbnail kasi is ang pinaka-packaging. So, let's say for instance po, may regalo. Halimbawa itong regalong yan, itong Louis Vuitton box. Okay po. Ang laman ng Louis Vuitton box yun. Ngayon po, dahil po gusto ko pong makita talaga ang laman ng loob ng Louis Vuitton box, kailangan ko pong i-click para ma-open ko yung box. Ganon din po ang logic doon sa pagkakaroon ng magandang box or ang magandang thumbnail. Usually, ginagamitan po yun ng mga shocking color, bold letters, and dapat po ang statement po doon sa pinakalabas ng thumbnail is, if possible po, a question. Kasi po, every time po ang tao nakakabasa ng question, ang isip nila is natitrigger to search for an answer. So, magkiklik sila doon sa video mo. Naging practice ko na po yan sa YouTube channel ko nung natutunan ko na po ang importansya ng pagkakaroon po ng very keen na mata kung paano gawin ng effective ang mga thumbnail. Nagkaroon po yan ng growth para sa aking mga videos na naging clickable po siya. Let's say for instance, how to rank number 1 in the search box 2021. Sobrang maliliit po yung mga how to, pero yung rank asterisk number 1, nilakihan ko po. So, yung mga tao pong naghahanap ng idea about paano mag-rank 1 sa search box ng YouTube, kiniklik po nila yun. And, kapag halimbawa naman ang topic ng video ko is nalagasan ng subscriber or bakit nababawasan ako ng subscribers, yung number po na 5 at 00 is sobrang nilakihan ko po. Tapos, subscriber sa baba. Nalagas, ganun ang ginawa kong strategy. Malaki yung numbers, yung subscribers, tapos nalagas, 2 question mark. Yun po ang ginagawa kong strategy ngayon para magkaroon ako ng possible mataas na click-through rate sa pag-click nyo sa thumbnail ko. Kasi kahit po gaano po kaganda ng content mo, kung wala pong drive sa mga tao na i-click yung thumbnail or yung video mo, hindi po yan magbabiral. Okay po. So, yan po ang isa sa pinaka-pwede kong ma-share sa'yo. Paano mag-viral ang video mo? Kung mayroong mga trending topic sa mga panahon ngayon, gumawa ka po ng kaparehong content ng trending video na yun. Let's say, for instance, sa panahon po ni Tekla at nung asawa niya na nagkaroon po sila ng matinding issue doon po sa Rocky Tulfo in Action, ang nangyari po, nagkaroon siya doon ng 7 episodes. So, sobrang lawak or sobrang haba ng exposure nila. Gumawa po ako noon ng mga videos related po doon sa issue ni Tulfo, ni Tekla at nung asawa ni Tekla. And dahil po sumusunod ka sa current or sa Agos, sumusunod ka po. Ngayon po, itong video mo is makikisunod din sa Agos. Posible po yan makahanap ng mga taong manunood sa video na yan. Kasi yan po ang mataas na search engine optimization. Sinisearch po yan sa YouTube channel. And kapag natimingan mo po yung first hour na talagang pag-boom po ng isang trending topic at gumawa ka agad-agad ng topic mo, ng video mo, mataas ang possibility na maklik ka agad. Kasi kung alin po yung mga pinakaunang lumalabas na video, yan po yung unang nakiklik. Parang first come, first serve basis din po yan. Kaya po, isaalang-alang mo yan na at least one at a time kung ano po yung nagiging trending sa current affairs, sa balita, lalo na kung chismis man po yan, ang mga tao po is talagang sinesearch yan sa YouTube. So, sumunod ka po sa flow, sumunod ka sa uso para magkaroon ka po ng viral. Remember po, kailangan mo po ng isa out of your 100 videos na magbabiral kasi meron po tayong tinatawag na domino effect.
Okay po, parang buy one take all. Halimbawa po, meron akong isang YouTube video. Ang title po is How to Grow Your YouTube Channel 2021. Let's say for instance po, yun po ang nag-trending. Okay po, halimbawa yun po ang nag-trending. Pwede po kasi na yung mga related videos ko about that topic on how to grow your YouTube channel, pwede pa pong i-offer ni YouTube doon sa mga viewers ko. And at the same time, nagkakaroon din po ng massive views yung aking ibang video kasi ino-offer nga siya kasi related video po siya. Pwede po siyang ilabas doon sa related video sa right side, sa up next na video, ayan po. So, ang pinaka-advice ko naman sa'yo dito para mag-viral ang mga ibang videos mo is magkaroon ka po ng branding. Ibig ko pong sabihin, yung mukha mo po, kung posible po sa lahat po ng thumbnail mo is ilagay mo na siya. Kasi ang tao po is hindi talaga yan agad nagbabasa ng pangalan ng YouTube channel. Kasi madaming competition, di ba? Sila po ay lagi nakatingin po sa thumbnail. Kung gusto mong lakihan mo yung mukha mo, yung framing mo doon sa thumbnail mo para ma-recognize kanila na yung vlogger, yun yung vlogger ma'am, kilala ko yun yung napanood kong isang tutorial na nagustuhan ko. Ano kaya tong next video nga? I-check ko nga. So yung impression mo doon sa first video mo na nag-viral, pwede pa silang manood ng ibang videos mo kasi nakita nila yung pagmumukha mo doon sa ibang thumbnail o doon sa ibang video. Kasi let's say for instance, lumabas yung ibang videos mo, no, na walang video mo, walang pagkakakilanlan kasi walang branding. Paano nila ma-recognize agad-agad? Kasi sa dami ng videos na lumalabas dyan, dapat mag-strike ikaw, dapat makilala ka agad nila. Para, hoy, ako to, si vlogger ma'am to, i-click mo to, video ko din to. Dyan po nakakatulong yung sinasabi natin domino effect. And after po ng domino effect, magkakaroon po ng series effect. Ang series effect naman po is, di ba, pag nanood ka po ng Smallville Chapter 1, Episode 1, di ba hindi ka po makatulog kung hindi mo pa panonoorin yung episode number 2, 3, 4, 5. Yan po yung series effect. Ang ginagawa natin, kaya po ako patuloy na gumagawa ng mga video about how to grow your YouTube channel / paano ma-acquire yung 1,000 subscribers, paano magkaroon ng 4,000 watch hours. Yan po is connected po sa how to grow your YouTube channel 2021. I am offering po variety of topics na kung saan po lagi pong nababalik sa pinaka-topic ng aking YouTube channel, which is how to grow your YouTube channel in year 2021. So, kapag gusto pong malaman kung paano gumawa ng effective thumbnail, pwede pong lumabas pa yung ibang videos ko and my other videos. Kasi as of now po, sa first month ko sa YouTube channel kong ito na pagkaka-monetize ko, is meron na po akong 35 videos all related po sa how to grow your YouTube channel in 2021, which is pwede mong panoorin pati yung mga ibang video na ino-offer ng YouTube channel ko. Hindi ka na po aalis. Yan po yung tinatawag nating series effect na meron din pong domino effect. So, let's say for instance, may nag-viral na isang video, pwede pong madamay na magkaroon ng magandang views and eventually mag-viral din po yung ibang videos. Kaya po, mas maganda po na nakastay ka sa isang niche. Kasi po, ang mga nag-subscribe sa'yo is nag-subscribe yan dahil gusto niyan matuto ng mga tricks, tips, strategies on how to grow their YouTube channel. Kung maglalagay po ako ng mga ibang tutorial gaya ng makeup cover, mukbang, maguguluhan po yan sila at mag-unsubscribe sila. And yung loyalty po na gusto kong ma-retain is mawawala po. So, I have to stay po sa aking niche. Ang niche po na sinasabi natin is, yan po yung pag-upload ng mga connected sa mga ibang videos. Or I am offering lang po yung isang pinaka-topic, which is how to grow your YouTube channel, na nag-o-offer din po ng mga ibang topics or content na nakakatulong pa sa mga small YouTuber. Yun po ang ibig sabihin ng niche. So, may mga factor po na ganito na dapat mong isaalang-alang kung gusto mo na after 5 months, inshallah, after 1 year, hindi lang iilan, kundi madami sa mga videos mo ang mag-viral. Kasi po hindi tayo artista. Kailangan natin mag-follow po sa mga patakaran or sa mga gusto ni YouTube para mangyari po yung ginugusto natin magkaroon tayo ng viral video. Paano mag-viral ang video mo? Since baguhan tayong YouTuber, hindi tayo kapareho ng mga artista na may mga manonood na. So tayo, we need to massively promote our YouTube channel, specifically our videos, sa mga ibang platform like, most especially, ang Facebook, Messenger. Kailangan po natin siyang i-promote sa ibang platform. Like, pwede din sa Instagram, pwede din naman sa Twitter, or sa TikTok. May mga gumagawa din ganyan para from different
platform is ma-drag mo sila sa YouTube channel mo at manood ng videos. Yun po is isa pa sa pwede mong gawin as a small YouTuber na naghahangad na magkaroon ng isang viral video. Okay po. Next po. Pwede magkaroon ka ng viral video kung you are offering a variety of video. Kasi sa mga 100 video mo nga na sinabi ko kanina, hindi mo alam kung alin dyan ang magbabiral. Believe me. For as long as yan ay napagpakinabangan ng tao at in demand din sa search box or ang mga tao ay naghahanap ng mga question and your video is offering a question, if your video is offering an answer to their question, malaki ang chance na yung video mo na yan is mag-viral. So, keep uploading long, good quality, informative, helpful, relevant, reliable, substantial videos. Kasi hindi po nalalaos kapag yan po ang variety ng mga video na ino-offer mo. Ganito po kasi yan. Kapag pumunta ka po ng karinderyahan, kapag po ang nandyan lang na ulam is adobo at sinigang, dalawa lang po ang pagpipilian mo. What if gusto mo po ng ibang potahe, di ba, kaldereta, hindi ka po nag-o-offer. So, most probably po, maliit po ang chance na maging viral yung video mo kasi you are offering only 3. Okay po? Compared naman po if you are offering 100 varieties of video. Okay po? Lahat ng tao is pumunta doon sa YouTube channel mo, naghahanap sila ng sagot sa tanong na paano makahit ng 4,000 watch hours fast, massively. Yung YouTube channel ko is nag-o-offer ng ganong sagot. So, baka yun ang maging trending. Kasi the more po hinahanap or the more nakiklik ang isang video mo, the more po yan lumalabas. Kapag po ang video mo ay natulog na, as in walang nagkiklik, as in zero po ang impression, wala po yung patutunguhan, hindi po mag-viral yan in this span of time. Pero malay mo naman, in the years to come or sa mga coming months. Kasi po, ang maganda naman kay YouTube kasi, basta naman po ginawa mo ng tama yung search engine optimization, ginawa mo ng tama yung tags, yung descriptions, yung hashtag, and maganda talaga yung content. Dahil po, may print na po yan eh. Kumbaga yung analytics, saka yung data mo is nasa loob na ng system ng YouTube. Randomly naman po kasing pinopromote ni YouTube ang ating mga videos. So again po, since randomly itong pinopromote ni YouTube, talaga pong dapat pag-isipan mo talaga gaano kaganda, gaano ka-striking, gaano nakaka-inganyo, or gaano nakaka-attract or nakaka-curious yung thumbnail mo. Kasi anywhere randomly pwede yan lumabas. And what if nung nilabas yan ni YouTube ng 1,000 times, 500 ang nag-click? That's a good impression. That's 50% impression rate. Ibig kong sabihin po, si YouTube kasi is may impression rate na halimbawa, inilatag ni YouTube ang video mo ng 1,000 times. 1,000 times niyang nilabas. Zero po, as in, sa pag-free marketing ni YouTube, wala pong nag-click doon sa video mo. Yan po yung sinasabi natin na sa ICU na or namamahinga na yung video mo. So, may mga factor talaga po kung paano maging viral ang mga YouTube channel natin dahil mga baguhang YouTube channel tayo. So, you need to consider things, you need to strategize, you need to do a research, you need to do trial and error para po one of these days po, mas mabilis mo po mag-viral ang isang video mo. Kasi again, you only need one viral video para magkaroon ka ng huge success sa community